programa ay rated PGI. Patnubay at gabay ng Islam ay kailangan para sa mga hindi Muslim na mananood. Ang pagkalibang ng tao sa mga makamundong gawain ang kadalasang ikinalulugi niya pagdating sa kabilang buhay. Mga kahibangang kanyang pagsisisihan kung kanya lamang nalalaman. Sa aming pagtatanghal, samahan niyo kaming panoorin ang mga kwento sa bingit ng kamatayan dito sa Gabi ni Malikul Maut. Rodrigo! Sinasabi ko na nga ba eh! Kaaga-aga, manok na naman yung hawak mo! Hay nako! Saan po si tatay? Hay nako! Huwag mo nang hanapin! Para naman hindi mo kilala yung ama mo na yan! Kaaga-aga, doon na sa manok niya! At saka, hindi pa nga ata nagmumumog yung lalaki na yun eh! Sige na, bilisan mo na kumain at mahuhuli ka na sa school. Ito ang tandaan mo ha, mag-aaral kang mabuti para hindi ka matulad dyan sa ama mong sabungero. Bilisan mo na! Si tatay kasi madalas nalilipasan ng gutom. Mas sinuuna niya pa ang manok niya. Sayang. Sayang yan si Rodrigo. Kung nakinig lang sana sa akin yan, di sana buhay pa ngayon. Pambihira ang kumpare ko. Mas mahalaga pa ang manok kaysa sa asawa niya. May sakit na pala, hindi niya napapansin. Maging busy tayo sa pagsasamba kay Allah. Bigyan natin ng oras, ang oras na i-budget natin ang oras natin, ang karamihan doon ay para sa kay Allah, ang ibada. Pero pag sinabing ibada, lahat ng mga gawain mo, kumain ka lang, magbismillah ka, ibada na yun. O ganun. O kaya magpalit ka ng damit, magbismillah ka, suotin mo ka ng ibada na yun. Then how much more kung ikaw ay nagdadasal, o kaya ikaw ay nagpupuwasa, o kaya ikaw ay nagpipilgrimage, o kaya nagbibigay ng mga kawanggawa, o kaya mag-abot kamay sa mga pulubi bilang isang sadaka o kaya zakat. Rod! Woo! Rod! Oh, paring Asyong, andyan ka pala. Si paring Rod! Wala siya dito, nasa likod. At natural, hinihimas na naman niya ang asawa niyang manok. Sige Mare, salamat! Sige, at pag ako nabisit sa manok na yan, lulutuin ko talaga yan lahat. Ang sugal na marahil ang pinakakilalang bisyong madalas na pag-aksayahan ng oras ng tao. Bisyong mas lalo pang kumakain ng sandali hanggang sa tuluyan ng makalimot sa aktwal na kondisyong kinakaharap ng kanyang sarili. Hanggang sa dumating ang hudyat ng babala. Oh, paano pare? Magkita na tayo sa linggo. Basta ko lang mabuti pare. Walang problema pare, kita mo ba? Ha? Oh, ano? Tubig! Oh, paano ano nangyari sa'yo? Tubig sabi! Ito, tubig. Ano ba yan nangyari sa'yo? Ngayon ka lang magkaganyan, Rod. Baka kailangan mo na magpa-check up. Panaginip lang to. Panaginip? Panaginip ba yung ganyan? Na halos hindi ka na makahinga at nangingitim ka na nung makita ko ba hindi ka lang basta-basta namumutla? Sasabihin mo na naginip ka lang? Anong oras na ba?
Mag-aalas 4 na! Oh! Bakit ka tatayo? Saan ka na naman pupunta? Manok na naman! Manok na naman, Rodrigo! Mamamatay ka na lang! Manok pa rin ang inaatupag mo! Gaano kaharam ang sugal? Napakaharam dahil marami siyang bungang masama. Dahil pag ikaw ay nagsugal at talo ka sa sugal, ay mainit ang iyong ulo at sasaktan mo yung pamilya. Isa na yung nakasalanan mo. Pangalawa ay ikaw ay gagawa ng paraan para ikaw ay makabawi at sigurado magnanakaw ka ng kaban ng gobyerno kung ikaw ay nasa gobyerno o kaya kung hindi naman ikaw sa gobyerno ay mag-akyat bahay ka o manguhuldab ka para lang maitaya ulit sa sugal. So another kaparusahan na naman yun. Wala eh. Paano kung yan ang Pinunan din niya pakilala. Bakit ito kapitan natin? Sa laro lang. Ito, sa Gano'n, 1 milyon. Ayun ganon. Gano'n. Ayun ganon. Wala, ito na lang. Wala ka na lang. Paano? Sagad na ba natin? Makabawi mo lang tayo. Bira. Joel! Nasaan si Asyong? Nandyan sa loob. Pambira yung amo mo! Nagmumukmuk, talo kasi. Nakapat na bitaw na eh. Wala pa rin papalo sa mga alaga natin. No. Huwag magalala. Papahuli lang tayo. Pabawi tayo bandang uli. Kapitan. Joel. Magandang umaga. Anong maganda sa umaga ngayon eh? Kala ko ba yung magagaling yung mga manok na yan, yung sinasabi ni Asyong? Ha? Wala eh, nasilat eh. Aba, bibihira, pero naman nakaapat na tayo. Ni isa mo lang tumabla. Ubus ng dala-dala ko rito. Sa akin din, pati yung pinagbintangan ko ng ginto, naubos na. Ang bihira naman oh. Kap. Mayroon pang dalawang laban. Pabawi. Aba, siguraduhin nyo sa dalang laban na yan, eh tayo ay makakabawi. Ha? Bulsak mo na. Sige. Gawin nyo ng paraan yan. Sige, pupunta ko muna si Asyong. Kaya pambili ng bigas yun. Chong! Saan mo dadali yan? Ilalakaban ko po sana eh. Bakit? Talunan sila pare Asyong eh. Pambira. Alam mo lang. Sabahan na. Well, kumusta? Wala, talo eh. Talo na naman, Brad. Brad eh. Na lang talo ah. Well, Asyong. Nandun, kasama ni Kapitan. Ano ang nangyari sa mga manok natin? Aswerte nga si Kapitan Brad. Lumusot pa yung isa eh. Nakabawi-bawi siya ng konti. Nandun siya, kaya kausap niya si, pare, ano bang nangyari sa'yo? Puyat lang to, pre. Hindi pare, magpa-check up ka kaya pare. Sige, pre. Magkita tayo ulit. Sige pare Bago lang? Hanggang sa napapadalas ng paninikip ng dibdib at sumasakit ang batok ganun. Dati malakas uminom ang kumpare ko. Noong bandang huli, humina. Yung pala inatake sa puso. Kala ko sa sabong mamamatay eh. Thundering laksa Matachi Bukada
ayardin tamo. Innallah alimun kabir. Sino ka? Wala sino man sa inyo ang nakakabati kung ano ang mangyayari kinabukasan. Walang sino man ang nakakabati kung saan kayo mamamatay. Tanging siya lamang ang nakakabati nito. Anong sinasabi mo? Kulapsinda ikatumpaw wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Ano? Hindi kita maintindihan. Ang lahat na may buhay ay makakaranas ng kamatayan. At sa araw ng paghukom lamang, ikakawa ni Allah subhanahu wa ta'ala ang sapat na kabayaran. Sino ka? Ako si Malikul Maut, ang huhugot sa iyong kaluluwa. Ano? Hindi! Hindi ako papayag! Wala ka nang magagawa pa, Rodrigo. Hindi ako papayag! Mamamatay ka na. Hindi! Hindi ako papayag! Ah! Sa totoo lang, naawa talaga ako sa kanya. Yun bang, gusto niya sumigaw, pero hindi naman siya makapagsalita. Siyempre, naawa naman ako, wala akong magawa. Kaya, umiyak na lang ako. Parang dinudukutan ng kwan. Yung isang suot na damit ay nandun at nakatukot doon yung kawayan na maraming branches at dinudukot at punit na punit yung damit. Ayaw sumama yung kawayan, ayaw lumabas. Dahil doon sa kapit na kapit doon sa mga katawan ng tao. Para ayaw nila lumabas dahil enjoy siya doon sa loob. Kadalasan, ang tao ay naniniwala na ang kamatayan ay sandaling proseso lamang ng simpleng pagpanaw. At ayon pa sa kanilang pagkakaalam, ang kamatayan ng kanilang mahal sa buhay ay isang magandang kalagayan at panghabang buhay na pagpapahinga. Dako, maganda na ang kalagayan nun dun sa langit. Pero kami, eto, todo kayod pa rin para mabuhay. Nasa heaven na siya ngayon kasama ang mga angels. Nabantayan kami ni nanay at ako. Saan ka man ngayon pare, alam ko na sa mabuti kang kalagayan. Malamang, mamimiss mo ang pagsasabong. Malay natin, pahiramin ka ni San Pedro, ipusta mo nala ako. Some people believe that na superstitious belief yan. Kaya pag namatay ang tao, sabi nila, pang-4 na pong kaarawan ni i-celebrate natin dahil nandyan siya, nakikinig, nakikisama sa atin, gawa tayo ng pagkain para siya ay kumain, gano'n. Pero superstitious belief yun, hindi natin nasabi na kung totoo o hindi. Junior, pagkatapos mo maglaro, ilagay mo yan lahat dito sa lagayan, ha? Rod! Rodrigo! Tulong! Tulong! Tulungan niyo ako!
Kanino ka humihingi ng tulong, Rodrigo? Kanino? Sa mga mahal mo sa akin sila ay walang magagawa upang ikaw ay tulungan. Hindi ka nila maririnig kailanman, Rodrigo. Hindi na. Hindi na, Nainggit ako sa'yo, pare. Alam ko, masaya ka. Kita-kita na lang tayo dyan. Huwag mo na lang kaming pababayaan ng anak mo. Lagi mo na lang kaming babantayan. Sapat na yon. We love you, tatay. Kaparusahan ang kanila mandadat sa ano, at saka matinding init ng apoy sa kabilang buhay. Yun ang gano'ng katindi ang kanilang. Ang pinaka-minimum na kaparusahan sa kabilang buhay, na maliit lang ang dusa mo, yung nagawa mo, ay para kang nakasuot ng sapatos na apoy na sapatos. At ang tindi ng apoy na yon sa init ay ang ulo mo ay kumukulo dahil sa tindi ng init. Gaya nga ng kasabihan na ang kamatayan ay tulad ng isang magnanakaw. Tunay na hindi mo ito malalaman kung kailan darating. Ang pagkalimot, kalibangan, at pagkahumaling sa material at mapang-akit na aliw ng mundo ay walang pasubaling tinatangkilik ng tao. Habang patuloy na bumibilang ang araw, lumilipas ang panahon at nagdaraan ang oras. Kung maririnig lang sana ng tao ang panaghoy ng mga kaluluwa sa libingan, kung makikita lang sana nila ang paghihirap ng kanilang mahal sa buhay, kung malalaman lang sana nila ang nakapanlulumong patutunguhan, kung inalam lang sana nila ang katotohanan, wala na sanang gigising at mahihirapan isang gabi sa piling ni Malikulmaw. It's your time. Don't be held back again. You need Pwede po ba ninyo ipakilala sa amin? Sino si Malacan? Si Malacan Mount ay isa siyang nilikha ni Allah, na isa siyang angel na His responsible for today. Siya ay pinakating ng may natawag si Malacan Mount na sinutusan niya, ito, oras na mamamatay na ito kung bakit nakatulog mo yung kanya sa angel. At siya rin ay kasama rin sa angel, pero siya ay pinaka-king ng mga tauhan ng mga angel din na kumukuha ng kaluluwa ng tao na oras ng kanyang time of days. Sa description ng mga ulama ay pangit na pangit talaga dahil nakakatakot. Kunti yung mga marinig ko na yung boses niya ay takot na takot sa parang mga yung kulog. Ganun. At yung itura nila talagang hindi mo bubat na matitigan dahil sa nakakatakot. I was a lonely silhouette, needed somebody to show the way. Yeah, I was a heartbeat with no sound till you came around. Yeah, you showed me colors.